Kinabukasan, nagpaalam ako kay Ma'am Viola na liliban muna ako sa trabaho kasi magpapacheck up ako. Di na kasi ako mapakali. Di rin ako nakatulog ng maayos saka iisip na baka buntis nga ako. "You're pregnant, Miss Turner?" Saad ng doktor. Pakiramdam ko para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ng doktor sa akin. Umupo ako sa labas ng opisina ni Dr. Montreal habang paulit-ulit na binabasa ang papel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa batang to. Nagbunga ang maling desisyon ko. Kung di ako tumakas sa engagement namin ni Edward, mabubuntis kaya ako ng ganito kaaga? Pinunasan ko ang namumuong luha sa aking mga mata at itinago ang resulta ng pagbubuntis ko. Kailangan ko mag-ingat sa trabaho ko at kung saan man ako magpunta kasi sensitibo pala ang pagbubuntis lalo na at first baby. Napabaga na lang ako ng hangin habang iniisip kung paano ko sasabihin kay daddy na buntis ako at hindi ko kilala ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. "Sabrina?" I heard Edward's voice somewhere. Napangat ako ng tingin at hinanap ang boses niya. Nanlaki ang mga mata ko na nakita ko siyang naglalakad papalapit sa akin. Agad akong tumayo at tumakbo papalayo, ngunit hinabol ako ng mga tauhan niya. "Bitawan niyo ako!" Sigaw ko habang nagpupumiglas. "Pinapahirapan mo pa kami sa paghahanap?" Hinihingal na sambit ni Edward at hinawakan na mahigpit ang braso ko. Hindi ako sasama sa inyo. Bitawan niyo ako. Hindi kita papakasalan, ang tanda-tanda mo na." Napasigaw ako nang bigla akong sampalin ni Edward. "Sumama ka sa akin kung ayaw mong masaktan uli." Galit na sigaw ni Edward at kinaladkad ako paalis. "Parang awa mo na, Edward. Ayoko. Ayokong pakasalan ka, ibang babae na lang, please." Pagmamakaawa ko. Di ko na rin mapigilan ang pagbagsak ng mga luha ko. Parang biglang namanhid ang bisi ko sa lakas ng pagkasampal niya sa akin. "Sabrina, hindi mo matatakasan ng responsibilidad mo. Papakasalan mo ako sa ayaw at sa gusto mo kasi bayad na ako kay Antonio?" Sigaw ni Edward. Mas lalong bumuhos ang luha ko. Ibinenta ako ni daddy sa matandang to para lang maisalba ang kumpanya niya. Hindi niya nga ako kayang angkinin bilang anak noon, pero nang namatay si mommy, bigla siyang lumapit sa akin at kinupkup ako. Ang tanga-tanga ko kasi naniwala ako agad sa mga ipinangako ni daddy na bibigyan niya ako ng magandang kinabukasan. Ito ba ang kinabukasan na ibibigay niya? Ang hayaang ipakasal sa kaibigan niyang matandang binata. "Huwag kang magmatigas, Sabrina. Tatawagan ko si Antonio at sasabihin kong nakita na kita. Iuuwi kita sa bahay ko para di ka na makatakas pa." Para nang mababali ang braso ko sa higpit ng paghawak na Edward dito. "Parang awa mo na, Naputo lang sasabihin ko nang bigla niyang bitawan ang braso ko at napasubsob siya sa sahig. "Huwag mong hahawakan ng ina ng anak ko kung ayaw mong ilibing kita ng buhay." Sigaw ng lalaking sumipa kay Edward. Bigla akong naniga sa kinatatayuan ko nang makita ang lalaking nakasama ko nang tumakas ako sa engagement namin ni Edward. Hindi ako maaaring magkamali. Napakurap-kurap ako ng ilang beses at napatitig ng ilang segundo sa kanya. Nagtama ang mga mata namin para siyang sasabog sa galit. Pero paano na lamang? Buntis ako at siyang ama ng bata. Nanlaki ang mga mata ko na bigla siyang sugurin ng 3 tauhan ni Edward. Umatras ako ng kaunti habang pinagmamasdan siya, binubugbog ang 3 lalaki. Nakita kong bumangon si Edward at sinugod niyang lalaki. Agad naman siyang napansin ng lalaki. Tumirapon siya uli sa sahig. Namilog ang mga mata ko nang paulanan ng suntok ng lalaki si Edward. Halos hindi ko na makilala ang mukha ni Edward kasi napuno ito ng dugo. Tumayo ang lalaki at tumingin sa akin. Hindi ko pa rin maalis ang paningin ko kay Edward na nakahiga sa sahig. "Edward!" Sambit ko nang napansing nahihirapan siya sa paghinga at nilapitan. Nilingon ko ang lalaki. Nakatitig lang siya sa akin at parang walang balak tumulong. "Anong ginawa mo sa kanya? Papatayin mo ba siya?" Sigaw ko. May lumapit sa aming mga nurse at binuhat nila si Edward. Pinagpapawisan ako sa sobrang pag-aalala na baka mapanong kaibigan ni daddy. Nang lingunin ko ulit ang lalaki, nakatayo pa rin siya. Tinatamad na tumingin kay Edward nang isakay ito ng mga nurses sa stretcher. "Sabrina Turner, one of the janitors in my company." Saad ng lalaki at gumisi. Parang nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Pinagmasdan ko siya ng ilang segundo. Kailanman, hindi ko pa nakilala ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. "I'm Ryan Jacobs, the CEO of Jacobs Corporation, and you are carrying my child." Saad niya at bumaba ang paningin niya sa tiyan ko.
Napahawak ako sa pisngi ko nang sampalin ako ni Daddy ng malakas. Namamanid ang pisngi ko kasi apat na silang sumampal sa akin. Si Edward, Ate Feli, Tita Felicia at si Daddy. "Look what you have done, Sabrina!" Sigaw ni Daddy at sinampal ang kabilang pisngi ko. "Anong ginawa mo kay Edward? Nag-aagaw buhay siya. Si Edward na lang ang pag-asa natin maisalbang kumpanya, pero anong ginawa mo? Pinabugbog mo pa siya?" "Daddy, hindi ko siya pinabugbog." "Ang lakas ng loob mong sumagot kay Daddy, Sabrina." Putol ni Ate Feli sa sasabihin ko. "Ipapakulong kita kapag may nangyaring masama kay Edward." Galit na singhal ni Daddy. Nag-angat ako ng tingin sa kanya kasabay nun ang pagbagsak ng mga luha ko. "Dad, wala akong kasalanan. Hindi ko nga kilala ang lalaking gumawa nito kay Edward. Huwag niyo po ako ipakulong." "Kung sinunod mo lang sana sinabi ko, hindi aabot sa gantong problema natin, Sabrina." Dinuro-duro ako ni Daddy. "Anong gagawin mo ngayong nanganganib ang buhay ni Edward? Masaya ka na kasi naghihingalong mapapangasawa mo?" Hindi ako makasagot. Yumuko lang ako at umiiyak. Kahit anong sabihin ko, hindi naman siya maniniwala. Kumayom ang mga kamao ko nang naalala ang sinabi ng lalaki. "He is my boss. I'm one of his employees and I am carrying his child." Nag-iinarte pa kasi, papakasalan mo lang naman si Edward eh. Kung sinunod mo lang sana si Daddy, wala sana tayong problema ngayon. Puro talaga problema ang dala mo. Manang-mana ka sa mommy mo. Panunumbat ni Ate Feli sa akin. Kahit anak pa kita, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka, Sabrina. Wala akong anak na kriminal. Galit na sigaw ni Daddy. Kahit hindi mabuti ang pakiramdam ko, pumasok pa rin ako sa trabaho. Gusto kong kausapin ang boss ko. Gusto ko aminin niya sa pamilya ko na hindi ako nag-hire ng taong bumugbog kay Edward. Ayokong makulong lalo na't buntis ako. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok sa pinto. Tamang-tama kasi isa sa mga nililinisan ko ngayong linggo ay ang opisina ng boss. Pero hindi ako sigurado kung pumasok pa siya ngayong araw. Balita ko palaging wala to sa opisina niya. Nagbabaka sakali pa rin akong makita siya para mapag-usapan namin ang nangyari kay Edward. Hindi ako papayag na sa akin isisisi ng pamilya ko kapag may nangyaring masama sa matandang yon. Nabitawan ko ang hawak kong map. Narinig ko ang malakas sa pagdaing ng babae pagkapasok ko sa loob ng opisina. Nakatalikod sila pareho sa akin habang abala sa paglabas-masok ang boss ko sa babae. Nanindig lahat ng balahibo ko nang narinig ko ang pag-ungol nilang dalawa. Napamura ang babae nang napansin niya na nakatingin ako sa kanila. "Di mo ba nilak ng maayos ang pintuan, Ryan?" Tanong ng babae at tumayo. Pinulot niya ang mga damit niya sa sahig. "I forgot," he whispered. Agad na kumunot ang noo ni Ryan na nakita niya akong nakatayo habang nakatingin sa kanila. "What the hell are you doing here?" Di ako sumagot, nanatili lang akong nakayuko. Padabog namang iniwan ng babae si Ryan. Binanggapang balikat ko bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Pinulot ko ang map at nilagay ito sa balde na may lamang tubig. Tapos na ring mag-ayos si Ryan ng kanyang sarili. Nag-angat ako ng tingin kay Ryan nang napansin ko nakaupo na siya sa swivel chair. "Kailangan mong sabihin sa pamilya ko na wala akong kasalanan sa nangyari kay Edward?" Panimula ko. Pilit kong tinago ang kabang nararamdaman ko. Bahala na ako, mawawalan ako ng trabaho pagkatapos namin mag-usap. Ngumisi siya at tumingin sa akin. "Bakit ko naman sasabihin yan sa pamilya mo?" Sarkasikong sagot niya at pinag-cross sa mga braso niya. "Labas ako kung anumang problema ng pamilya mo. Nag-aagaw buhay si Edward dahil binugbog mo siya." Napapikit ako nang napansin ko ang pagtaas ng boses ko. Tinaasan niya ako ng kilay. "Dahil sinasaktan niya ang ina ng anak ko?" Sambit niya. Napasinghap ako. "At paano mo naman nalamang buntis ako at ikaw ang manang bata? Manghuhula ka ba? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo uli kung paano natin ginawa ang batang yan?" Napanunok ako ng laway. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Parang nanuyo ang lalamunan ko sa sinabi niya kaya hindi ako makapagsalita. Tumayo siya, tumakbang papalapit sa akin. Umatras naman ako ng kaunti. "Huwag kang lalapit sa akin." Pagbabanta ko, inawakan ko na mahigpit ang mop. Sabrina Turner, ang anak sa labas ni Antonio Madrigal. Ngumisi siya at umupo sa table niya. Hindi ko aaminin ang ginawa ko. Kahit malaman pa nila na ako ang bumugbog sa matandang yon, may pera ako. Kaya kong bayaran ng korte at balik na rin ang nangyari. Ganyan ka ba kasama? Kasalanan mo pero ibang taong mananagot. Binitawan ko ang map.
Aminin mo sa pamilya ko na ikaw bumugbog kay Edward. Kailangan ng pamilya ko si Edward. Yun na lang ang pag-asa ni Daddy maisalba ang kumpanya. Pero anong ginawa mo? Binugbog mo siya? Pera lang pala ang kailangan nyo sa matandang yon? Well, marami akong pera. Imbes na aminin ko ang kasalanan ko, how about helping your company? Saglit akong napatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tutulungan ko ang pamilya mo na maisalba ang papalugin yung kumpanya sa isang kondisyon, sagot niya. Isang kondisyon? Tutulungan ko ang pamilya mo kung ibibigay mo sa akin ang batang nasa sinapupunan mo, Sabrina. Bumaba ang paningin niya sa tiyan ko. Ang batang niya na magiging kapalit sa tulong na ibibigay ko. Kung ayaw mong pumayag, babalik na rin ko ang sitwasyon. Sasabihin ko sa pamilya mo na inutusan mo akong bugbugin ng matandang yon. Kinaladkad ako ni Tita Felicia palabas ng dorm ko. Ibabalik raw niya ako sa mansyon at sisiguraduhin nila na hindi ako makakatakas. Kapag nagising si Edward, ikakasal kami agad. Kapag namatay naman, ipapadampot nila ako sa mga pulis. Ayokong sumama sa inyo, sigaw ko. Pinagtitinginan na kami ng ibang kasama ko nakatira sa dorm. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Puro na lang problemang binibigay mo sa amin. Mulyaw ni Tita Felicia at hinila ang braso ko. Agad niyang nilakang pintuan ng kotse nang nakapasok na ako sa loob. Sinubukan ko tong buksan pero ayaw talaga. Para kong kinidnap sa sitwasyon ko. Hinila ni Tita Felicia ang buhok ko pagpasok sa loob ng mansyon. Para kong makakalbo sa lakas ng pagkahila niya. Nakita ko ang mga kapatid kong nakaupo sa couch. Tumayo si Ate Feli at naglakad papalapit sa akin. Tinulungan ang mami niya na kalad ka rin ako paakyat ng hagdanan. Hindi ka lalabas hanggat hindi nagigising si Edward, Sabrina. Ipapakulong ka namin kapag may nangyaring masama sa kanya. Sisiguraduhin kong mapubulok ka sa kulungan. Sigaw ni Tita Felicia bago ko tinalikuran. Napahawak ako sa tiyan ko. Hindi ako pwedeng magtagal sa bahay na to. Mas lalo lang nila akong kamumuhian kapag nalaman nilang nagdadalang tao ako. Hindi nila pwedeng malaman na buntis ako. Kailangan kong makatakas ulit dito. Inanap ko ang cellphone ko sa loob ng bag. Nakahinga ako na maluwag na makita ko to sa loob kasama ng mga ATM cards ko. Denial ko agad ang numero ni William, ang matalik kong kaibigan na kauuwi lang ng Pilipinas. Isa siyang engineer sa kilalang kumpanya sa Canada. Siya lang makakatulong sa akin upang makalis ako rito sa lalong madaling panahon. Kung hindi ako aalis, malalagay sa panganib ang anak ko. Gusto siyang kunin ni Ryan kapalit ng tulong na ibibigay niya para sa pamilya ko. Kahit aksidente lang ang nangyari kaya nabuo ang batang to, hindi ko to ibibigay sa kanya. William, kailangan kong tulong mo. Diretsong sagot ko nang sagutin niya ang tawag. Kailangan kong makatakas na nganib ang buhay ko. Kinuwento ko kay William ang lahat-lahat. He is willing to help me. Sinabi niya rin sa akin na siya nang bahala sa lahat ng mga dokumentong kakailanganin ko para makalabas agad ako ng bansa. Plinano rin namin kung paano ko tatakas ulit sa mansyon. Mag-iisang buwan na at di pa rin nagigising si Edward. Hindi na ako mapakali. Natatakot ako na baka tuloy na ngang mamatay ang matandang yon. Tapos ako ang sisisihin nila. Hindi ako pwedeng makulong. Si Ryan Jacobs dapat ang managot at hindi ako. Agad kong kinuha ang cellphone ko na nakita ko sa screen ng pangalan ni William. Pumasok ako sa banyo para kausapin siya. Mamayang gabi kita kukunin dyan. We will leave the country using my private jet. Hintayin mo lang ang tawag ko. Nag-aanda na rin ang mga tauhan ko. Saan ni William? Maraming salamat, Will. Tugon ko at ibinaba na ang tawag. Pagtungtong ng 11:11 ng gabi, tahimik na ang buong bahay. Pinagpapawisan ako habang hinihintay ang tawag ni William. Sumilip ako sa bintana. Naggalat pa rin ang mga tauhan ni Daddy sa labas. Kinakabahan ako baka mahuli nila ang mga tauhan ni William at malalaman nila ang pagtakas ko. Napaigtad ako nang naramdaman ang pag-vibrate ng cellphone ko. Pumasok ako sa banyo bago sinagot ang tawag ni William. We're here. Nakapasok na rin sa loob ng bahay ninyo mga tauhan ko. Lumabas ka na habang tulog pa ang mga nagbabantay sa'yo. Sa bintana ka dumaan. Naghihintay sa baba ang mga tauhan ko. Utos ni William. Kinuha ko ang mga importanteng gamit ko. Maingat ko binuksan ang bintana sa kwarto ko. Nanginginig ang tuhod ko na magsimula akong humakbang palabas. Baka mahulog ako sa bintana. Pinasadahan ko ng tingin ng buong paligid. Nakita ko nakandusay sa lupa ang mga tauhan ni Daddy. Nakita kong kumaway ang tauhan ni William sa akin. Tinulungan nila ako makababa sa bintana gamit ang hagdanan.
Nakahinga ako na maluwag na nakaapak na ako sa lupa. Hindi na ako babalik sa lugar na to. Mas mabuting iwan ko pamilyang to kaysa manatili dito. Bahala na ako anong mangyayari sa akin kinabukasan at sa mga susunod na araw. Ang importante, makalayo ako sa pamilyang ito at sa ama ng anak ko. Thank you, Will. Saad ko pagkapasok ko sa loob ng kotse niya. You're welcome. Kailangan na natin umalis bago pa magising ang mga tauhan ng daddy mo. Tugon niya at pinaharurot ang kotse paalis. Hindi ko alam kung ano buhay naghihintay sa akin sa Canada kapag nandun ako. Pansamantala muna akong titira sa apartment ni William habang wala pa akong trabaho. Tutulungan niya rin ako sa paghahanap ng mapapasukang trabaho doon. Madali lang daw makahanap ng trabaho sa Canada basta masipag ka lang at mapagkakatiwalaan. Kahit agugas ng pinggan tatanggapin ko ang importante, may trabaho ko para buhayin ng batang nasa sinapupunan ko. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni William na nakita niya ako nagsusuka na naman. Huminga ako ng malalim. Wala akong balak sabihin sa kanya na buntis ako. Nahihiya na rin kasi ako kay William. Tinutulungan niya ako makatakas sa pamilya ko. Di ko na nga kayang buhay ng sarili ko dito kung wala siya. Tapos ngayong buntis ako, dagdag gastusin na naman. Ilang araw ka nang ganyan. Ayos ka lang ba talaga, Sabrina? Inawakan niya ang noo ko. Buntis ako, William. At nahihiya na ako sa'yo kasi dumagdag lang ako sa mga gastusin mo pag-amin ko. His jaw dropped. But how? Wala ka namang boyfriend, Sab. Tinawanan niya pa ako. Magpahinga ka na lang kung ano-anong iniisip mo. Imposibleng magdadalang tao ka dahil wala ka namang boyfriend. Buntis nga ako, hindi ako nagbibiro, William. At ayokong pasanin mo lahat ng problema ko. Maghahanap ako ng trabaho. Kailangan ko makapag-ipon para may pera akong gagamitin. Baka sa mukha ni William na hindi pa rin siya kumbinsido sa sinabi ko. Alam niya kasi never pa ako nagkaroon ng boyfriend. Mapili ako sa lalaki pero sa gabing yon, hindi ko man lang naisip ang magiging bunga sa padalos-dalos kong desisyon. Hindi nga ako nagkaroon ng boyfriend pero nabuntis naman agad ako. Kinabukasan, binilhan ako ni William ng pregnancy test. Ayaw niya pa rin kasing maniwala sa akin na buntis ako. Gusto niyang makasiguro kung nasa tamang pag-iisip pa ba ako dahil baka sa mental niya raw ako ihahatid kapag nalaman niyang nagsisinungaling lang ako. Totoo ba talaga to? Hindi makapaniwala ang sambit ni William na nakita niyang salitang positive sa pregnancy test. Sino namang maswerteng lalaki na kabuntis sa'yo? Ipapahanap kong lalaking yon. Hindi pwedeng mag-isa mong bubuhayin ng batang yan, Sabrina. Napakagat-labi ako. It's just a one-night stand, William. Hindi ko kilala ang lalaking yon. Kung alam ko lang na ganito pala magiging bunga sa pagtakas ko sa bahay, di na lang sana ako umalis ng gabing yon. Kung hindi ka tumakas sa engagement mo, baka kinasal kayo ng matandang yon. Mas malala pang mangyayari sa'yo. Baka kaya gusto kong pakasalan ni Edward para merong mag-aalaga sa kanya. In short, gagawin kanyang caregiver kasi may edad na siya. He chuckled. Huwag na lang natin pag-isipan yan. Tulungan mo lang ako makahanap ng trabaho. Yung marangal, kailangan ko ng pera, William. Nakakaya kasi kung iaasa ko ang lahat sa'yo. May pamilya ka rin sa Pilipinas. I will try. You're pregnant. Hindi ka pwedeng magbabad sa trabaho ng ilang oras. For now, hayaan mo na lang akong tulungan ka. Bumawi ka na lang pagkatapos mong manganak. Saad ni William at tinapik ang balikat ko. Matulog ka na. I-update na lang kita kapag nakakita ko ng trabaho para sa'yo. I was hired as one of the part-timers sa isang bar na kadalasang tinatambayan ni William kasama ng mga kaibigan niya. Tagamap ako doon ng 3 hanggang 4 na oras. Gusto niya ako ipakilala sa mga kaibigan niya. Pero ako na mismo nagdesisyong wag muna. Nahihiya kasi ako, lalo na't professional silang lahat. Successful ang mga careers habang ako disgrasyada at walang maayos sa trabaho. Ayoko mawala. Mapahiya si William pag nalaman na sa isang hubong lang kami nakatira. May girlfriend kasi ang kaibigan kong naiwan sa Pilipinas, si Maris. Kaya ayoko malaman ng mga kaibigan ni William na magkakilala kami kasi baka magsumbong sila kay Maris. Hindi kami close ng babaeng yon. Napagkamalan ba ako mga agaw dati? Well, matagal na kaming magkakilala ni William. 5 taon lang agwat namin kaya minsan napagkakamalan kami magjowa. Pagkatapos ng trabaho sa bar, dediretso naman ako sa isang restaurant. Tagahugas ng plato, part-timer pa rin. Ayaw kasi ni William maging full-timer ako kasi masela ng pagbubuntis ko. Di pa nga lumulobong tiyan ko, gano'n na siya ako makapag-react. Kaya't susulitin ko mga araw na hindi pa nahalata ang tiyan ko.
Kapag lumoboto, hihinto na ako sa pagtatrabaho muna. Sabrina, di ba magaling ka naman magpinta? Tanong ni William pagka-uwi niya. Maingat niyang nilagay sa ibabaw ng table ang pagkaing pinabili ko sa kanya. Binigay niya sa akin isang papel. May client kasi kami naghahanap ng artist na willing gawin itong gantong klaseng painting for decoration daw sa bahay nila, tapos gusto nila pinta ng kwarto ng anak nila ng ganto. Binigay niya sa akin isa pang papel. Tiningnan ko ang mga sample paintings at ang details ito kung di ba ako mahihirapan. I can do it, nakangiting wika ko. This is your first work as an artist. Kung magugustuhan nila ang kinalabasan ng ginawa mo, pwede mong gawing sideline ng pagpipinta. I know you're really good at this, Sabrina. Bakit di mo ulit subukan mag-commission? My eyes lit up. Susubukan ko, pero baka hindi nila magustuhan ang mga gawa ko. Alam mo na, magkaiba ang mga tao sa Pilipinas at dito sa Canada. Mas malaki ang kikitain mo sa pagpipinta, kaya mag-map ng sahig at maghugas ng pinggan ng 8 oras. Saad niya kaya't lalo ako naingganyang magpinta. Kapag nakapag-ipon ka, pwede kang bumalik sa pag-aaral. Tuparin mo ang pangarap mong maging isang architect. At kapag nakapagtapos ka, ako nang bahalang magpasok sa isang kumpanya. Pwede naman kitang ipasok sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho, dagdag ni William. Tinulungan niya akong bumili ng mga gagamitin ko sa pagpipinta. Babawi talaga ako kay William kapag nagkapera ako ng malaki. Kahit sa bills man lang ako nang magbabayad. Hiyang-hiya na ako sa kaibigan ko. Nadamay pa siya sa problema ko. Abot langit ang sayang nararamdaman ko matapos marinig ang komento ng first client ko sa ginawa kong painting.